Good morning mga ka-farmers, at syempre dahil andito tayo ngayon sa Gonzales Farm, yan, dito sa Barangay 3 sa Banner Mercedes. Ayan, gusto kong maipakita sa inyo kung anong klase ng patining yung gagawin nila sa araw nito. At dahil syempre graduate naman tayo ng aquaculture, pero hindi ko masyadong pinapractice yung gatong klaseng mga mga libangan or hanap buhay. At dahil syempre after 15 years hindi natin masyadong napag-aralan o nabalikan yung ganitong klaseng sistema ng aquaculture farming. Sa taon na to, gusto ko sanang bigyan ng attention na sana maibalik ko yung interest ko sa ganitong klaseng hanap buhay at makita ko kung paano nagkakaroon ng malaking improvement yung aquaculture farming natin dito sa bayan ng Mercedes. At syempre, ano ba yung mga ginagawang mga proseso ng mga patiner natin pagdating sa gatong klaseng mga hanap buhay dito yung sa bayan ng Mercedes. At dahil syempre medyo na-amaze ako, lalo na pa nakikita kayong paligid na to guys, yung fish pond kasi dito way back 2004 nang umalis ako dito sa Bicol. Pagbalik ko dito, napakalaki talaga ng pagbabago, napakalaki ng improvement, tsaka hindi ko may iwasan ma-amaze at makakita ng magandang vision talaga, no? Kung paano uunlad yung ganitong klaseng negosyo or hanap buhay, depende kung paano palalakarin yung ipamamahalaan ng may-ari. Ayan, syempre dahil gusto kong magbago yung content ng ating project talaga, no? Yung ating content, siguro tututok tayo ngayong araw at sa mga susunod pa mga araw kung paano mas ka-interest yung ating gagawin mga biyahe sa araw-araw or linggo. Yan, di ba? At dahil dyan, muli, ako si Mike Farmers at subaybayan nyo yung aking biyahe sa araw na ito na sana, bigyan nyo naman ako ng atensyon na mapanood kung ano yung gusto kong maiparating sa inyo sa araw na ito. Magandang araw! Ang bilis naman ng pagbabago sa lugar nito guys. 2 taon din akong nawala. 2 taon din akong hindi nakabisita dito sa lugar na to. Syempre dahil nabalitaan ko na magpapatining daw yung kaibigan natin. So bisitahin natin siya ngayon guys. Dati guys, itong lugar na to, napakalalim nito. Wala pa to dating ganito karaming mga bakawan. So dati puro lang to, tubigan. Ngayon halos makikita mo puro bakawan na. Tsaka malaki na yung bakawan dito. Last na visit ko dito 2020. So ngayon laki na pinagbago. Nakakatuwa kasi napapangalagaan yung mangroves. Pupunta tayo ngayon sa pispa ng kaibigan natin. Kasi nabalitaan natin meron siyang gagawing patin. 2 taon ko na rin hindi nakikita yung pispan. Yung muling bisita ko nito 1920 pa yan. 2020. Wala na yata. Nakapanibago dito guys. So ito yung itsura niyan. Wala na yung dating kubo. Ayan guys. So na si Kapitan. Grabe. Nagkaturog ako. Sabi ko kay Mrs. Mataon ako. Play to. Di ako minata. Ganda na pa ng mga mangroves dito. Malaki na, no? Hanip yan. Kapitan guys. Kapitan Gonzales. Kapitan Gonzales na yun. Bakit hindi pinapatay ang mansion digdi? Ha? Bakit hindi pinapatay? Ay, yun ang ano? Oh, yan ang ulo. Nakula ba ito ng binagbag ko? Kulang nga ninawara lang si ano? Si Boss Gonzales. Si Sargento Gonzales, guys. Nagkahilingan din kami after 2 years. Grabe. Naroon, nilagay ko na doon. Paabot-abot man lang sa YouTube mo. Ha? Uwi ang iulog oh. Yung mga ito yung mga hasan ng ano?
Tingnan natin guys yung sasalang nila. So ito guys. Grabe ang dami. So ito guys, yung taga to, mud crab. Ilang piraso to tol? 22. 22, patabayin lang. Tapos 15 days. 15 days. Babalikan natin to after 15 days guys. Kung talaga matataba. Magkano kilo niyan tol? Depende siya no, depende sa size. Sa size? So yan yung piece pa na paglalagyan. Inaano pa rin daw. So maikot-ikot tayo tol. Yun na. Ang dami na. Ito buong ka na to sa iyo to. Sa inyo na. Nabili mo na talaga. Ayos no? Bakal, hindi pa mabayad. Hindi mo mabayad. Unti-unti lang din. At least, di ba? Kailangan lang din dito talaga i-improve yung ano. Hanggang dulo yan. Dumaan. Ang laki tol. Buti naman na ano, na-improve na. Unti-unti lang. Yan ang mga tatrabaho sa kubo. Oo. Magandang negosyo ang ano, farming. Kailangan lang talaga dito, bantayan lang talaga. Mga bantay ko manig dito ano. Ha? Si Colando. Guess mo mga ka-farmers. Grabe. Alam niyo ba kung sino kulay green na yan? Ayan, yan. Finally after ilang taon tayo nila kita. Pati, 2 taon na no. Pero ngunya no, mayaman na yan no, sa pagdadagat. Pero talagang ang sipag pa din. Sipag pa rin magpispan. Anip yan. Si Mr. Sherwin Akunin. Pasok. Ngayon lang uli ako nakapunta dito tol. Ang laki na pala pinagbago nito. Ano gagawin dyan tol? Sa sinasako nyo na yan? Ha? Kasi ito yung tutong-tungan ng kapag bubukos-bukos. Pwedeng wala at maubos yung lupa. Ang tawag yan, mud blocking strategy. Ako pinagabawal na technique daw, ika nga. Kinabangan si mga purut-purut ni Kuya Lando. Iiwas ng pispan. Basta pag naan ng bagyo, paiiwasin yung pispan. Iwas mo na. Kapiter na no ha. Talagang natarog na. Ano patawag na? Alam ko, nasa Manila ka. Side. Alam ko, nagpamahal. Tagal na ako rito. 2 taon na, mahigit. Hindi nagpabalik Manila. Siguro nakuha ko yung 15 sako. 4 kilo daw ay 20. Dumayan, pagat pat. Oh, tuyuin na niya, tuyuin. Tuyuin man. Mala, pag nabulok na nakatutuyo. Hindi nagdating yung buyer. Hindi na mabuhat. Grabe ka ito galagay guys yung patining na gagawin nila. So, malaki rin pala to. So, ganito kalaki guys yung patining. So, ganito kalaki guys yung papatabay nila. So, ilang kilo kaya na tol? Mga 1 kilo niya. Ha? May 1 kilo na? Wala pa eh, no? Wala, papatabain yan. Kailangan 4 na kilo. Nakakaya mga 4 na kilo to? Isang ganito lang? Hindi, 1 kilo mga ganyan, 2. Ay, mga 1 kilo raw guys. So, ganito malaki na siya. Ang kailangan lang dito, papatabain lang to sa loob ng 15 days. So, after 15 days, harvest. Para mag-harvest ito? Bubo rin, kakapain. Mukhang delikado yun So, yun guys. So, ganito ko lang kalaki. So, mga more or less, may 1 kilo to. So, after ng 15 days, papataba. Tingnan natin yung ilang kilo na siya. Pag ito mga ganun tol, 1 kilo sa mga ganun, magkano bilhin nyo? Ganyan, 250. 250 ang isa. Galing na yun sa pispan o talagang sa ano na rin? Doon sa bintahan. Bintahan talaga.
Malawak pa yung tulo. Ito pa nga, may tambayan Kaya pa ako nga. naman. Oh. Duman, sa sarang friends sa may tambayan pa duman. Maganda duman, presko. Sarap ito, puto magang tol, magtaratambay tol. Kaya ito baga, itong nalilibang baga ko, hindi kayo ito. Ah, every week tao ka dito? Every day? Hanggang linggo yan. Everyday. Mabibisita nga na ako ligdi. Ang tao ko manig dito lang, si Kuya Lando tsaka si ano, si pinsan mo. Kuya Lando, bilyar ba? Lando? Kuya Lando to. Bilyar ba? Ah, okay. Tol, forward mo sa kuya ha. Dati dito kami dumadaan eh. So, tapos ito, dati may kubo dito eh. Ngayon wala na. So parang ito yung naging port kung saan dumadaong mga bangka doon, mga bangka noon. So dito siya lagi. Ngayon medyo madawag na. Wala ka na pala kay engineer. Wala ka na pala kay engineer. Ha? Tagal na? Oo. Kuya Lando, parte na rin pala to ng Gonzales Farm. Para saan ba yan? Sa lambat. Ha? Pangtusok sa lambat? Para ito Para hindi siya makalabas yung... Guys, sa pagmamalis kasi ng pispan, kailangan kasi yung mga tao talaga dito. Hindi lang basta skilled yung meron. Dapat may diskarte rin kung paano gumamit ng mga traditional na methods o pamamaraan. Kung paano masigit na makatipid at yung cost of expenses is masyadong hindi naman ganun kalaki. Kasi kung wala ka talagang diskarte, possible yung ganito kalaki at kalawak na farm o yung fish pond, malamang kung puro palabas yung pera, so mangyayari hindi aangat. Ginagamit sila ng mga kahoy. Kuyapi kung tawagin nyo. Kangiti. So may dumating na veteranong farmer din to, guys. So yun, what's up mga ka-farmers, no? Syempre dahil bagong taon ngayon, so naisipan natin na dahil tayo ay Mike Farmers TV at nakapokus tayo more on travel vlog. So naisip ko na siguro dahil farmers na rin naman yung ginagamit natin, ang gagawin natin nga ng content ngayon is more on farming. So it's siguro it's more about rice farming, fish pond, or kahit anong klaseng farming yan. So gagawin natin, guys. So dito, ito yung unang vlog na gagawin ko ng content. Back to basic tayo. So farm, fish pond. Yan. Kung papansinin nyo, guys, yung iba't ibang compartment na nakikita nyo dito,
So hindi lang siya basta compartment. So meron kasi tayo iba't ibang klase ng compartment sa fish pond. Meron tayong tinatawag na tertiary pond, meron din tayong tinatawag na rearing pond, nursery pond, tsaka yung pinaka main pond kung saan yung lahat ng mga klase ng mga isda na talagang pwede na siyang hulihin, pwede nang ibenta, so doon makikita. So sa ngayon kasi dito wala pa tayong, hindi ko alam kung may naka-identify na sila dito, ano? Pero most likely kasi ginagawa kasi ng fish pond owner, sila yung nagdi-design kung saan nila gagamitin yung mga compartment nito base doon sa kung ano yung paglalagyan. Like for example, ito nakikita nyo na to, pwedeng gamitin siya as a nursery pond. So yung nursery pond kasi guys, dito pinapalaki or kumbaga ginagawa siya na kung saan yung temperatura ng bagong lagay ng mga similya. So dito nag-a-adjust yung kailang mga katawan bago natin siya pakawalan doon sa tinatawag nating tertiary, and then after tertiary pupunta naman yan sa rearing pond. So tapos after ng rearing pond pupunta naman yan sa main pond. So hindi ko lang alam kung alin dito yung gagawin ni Utol. Di ba? So, grabe no? After how many years, yung tao ang hawak lang ay baseball bat. Ngayon, fish pond owner na, oh. Lupit. So, yun. Actually, mga aquaculturist man ko na mo, Tol? Nung high school tayo? O marine? Capturist. Capture nga. Capture, no? Capture, ano? Hindi capture, Tol. Capturist ako. Capture ka ba? Hindi ko maalala ng capture yung kinuha mo noon. Kaya lang nagsisibak tayo. Kasi alam ko sila, di ba, sila Rosalina lang kasama na ang susunod babae ng capture noon eh. Capture. Hindi tayo kumuha ng aquaculture kasi si Mr. Albert yung ating teacher. Tapos mangyayari pagdating ng panahon. Si Jordan Abu. Si Jordan, nakilala ka si Jordan Abu. Nasa Manggisig pa rin. Yeah. Mamaya guys, lilibutin natin yung pinaka pond, no? Hanggang doon ito, hanggang lang bend yun or ano lang? Yung ano yan, kayang tawag ito, palibago. Hanggang dyan lang. Sa tingin mo, mga ilang hektarya ito? 1.2 hectares. Ha? 1.2 hectares. 1.2. So, 1,200 SQM. Yan. So, malaki rin, no? Yung prinsang yun, oh, katapat Ken. Prinsa man yan. Yan yung ginagawa namin kung nagpapataas na. Araw-araw kami rito. Hindi ka nagditong maagap ay nakakain ka sa limango. Kailangan guys, kapag yung ating fish pond ay nasa mga ganitong klaseng lugar, kailangan ingatan natin yung mga mangroves na nasa paligid ng mismong pilapil. Kasi importante na yung mga pilapil natin napapangalagaan ng mga magagandang klase ng mga mangroves katulad nito guys. So hindi ako nagkakamali, that was 2020 nang itinanim ito ng mga certain na organization sa pangunguna ng BIFAR at ng PNP. So makikita mo guys, sobrang lalaki na mga mangroves dito. So nagkalat itong klase ng mga mangroves na ito dito. So malayo, doon sa pinakadulo meron din. Then paglabas natin dito guys, mapapansin nyo dito, ito yung pinaka main source ng tubig galing sa dagat guys. So between brackets tsaka yung tinatawag nating fresh water, so dito nagsisimula yan papunta sa pinakapilapil ng mga fish pond na makikita nyo naman dito. So dati kasi yung lugar na to hindi siya ganito karami.
Karami mga fish pan. Pero way back 1980, may mga fish pan na dito pero hindi pa ganito kaunlad ba. Hindi ganito karami. So makikita nyo itong mga to. So palagi ko ito, tinanim na ito ng ilang mga fish pond owner dito. So yan yung makikita nyo mga guys, mga mangroves guys. So ang purpose ng mangroves na yan is to protect ng mga pilapil, no? Para at least may iwasan yung mga erosion sa pagitan ng pilapil tsaka yung paglawak ng passage water natin papunta sa iba't ibang mga prinsa ng mga fish pond dito. So yun yung ano natin. So may nangunguha pala dito ng ano. Ang tawag dyan, nangunguha sila ng kabibe. Baliog bang kinukuha nyo? So namamaliog. So madami pala dito ang mga ano natin, yung mga namamaliog. Ah putang ina. Bastos ako, nalaman. Pugi! Ano yan? Bilhin ko na yan. So meron pala dito nga. Ay, pati pugi ba yun? Ah, hanip talagang yan. Pade! Kala ko kung pisa na pugi talaga hanip. Yeah, kalimitan guys, marami tayong makikitang mga nangunguha ng baliog dito. So ayan. So ito yung kanilang pinagkakalibangan dito. So mahirap kumuha niya, no? Kailangan gumamit ka pa ng pala para at least makuha mo yung kinukuha mo baliog. Ngayon, kung mano-mano mo talaga itong huhukayin gamit ang kamay mo lang, tapos hindi ka gagamit ng mga matatalas na bagay na po pwede makapanghukay, so wala talaga. So ito guys yung nakukuha nila dito, baliog. Masarap to. Ginagawa nila itong ano, sisig. Medyo hindi na tayo sanay lumakad dito sa Pilapilan Grabe guys, actually din natin nakita yun sa mga kababata natin dito. Actually matagal na kami hindi nagkakasama-sama nito. So may sumilip na manyak dito May sumilip na manyak. Alam mo na yun. May sumilip na manyak. Nakita yung boses ko nakilala niya yung boses ko Sumilip. Sabi niya, dito na naman si Mike Farmer. So sumilip na naman Nakita ko nakangiti na naman siya So ito yung itsura ng mangroves guys. Nakakatuwa talaga yung mangroves dito. Sobrang lalaki ng ano nila, mga ugat. Diba? So ito yung nagiging taguan ng mga mud crab. So kung wala ito, walang protection yung mga pilapil, wala rin talagang magpoprotekta kung saan yung mga pumapasok natin mga similya galing doon sa pinakapusod ng dagat, no? Kasi yung characteristic kasi guys ng mud crab natin, so nangingitlog yan sa pinakapusod ng karagatan sa Pacific Ocean, ika nga. Tapos nire-release nila yung itlog nila, and then kapag ready na yung mga itlog na bumalik sa mangroves o sa gantong klaseng mga lugar, ang una nilang hahanapin dito syempre yung gantong klaseng mga pilapil, yung mga mangroves, kasi dito sila naman nagpapalakas o nagpapalaki, at higit sa lahat dito sila nagpapadami ulit. Sige lang magbiyahe. Ay, makabalik na rin ako. Wala naman itong anak boy. So ayos yan Saan ka? Saan? May ginagawa akong ano dyan? Vlog? Content. So ito yung baliog. So ito yung klase ng baliog na nakukuha natin dito guys, no? So masarap ng gawing sisig. Pwede rin sisig yan ang ano gagawin nyo? Bibenta? ulam. Pasarili, ulam. Ha? Masarap to. Actually ginagawa ko to, sinisisig ko talaga to guys. Sarap, para din yan baboy. So dati lumalabas yung mga malalaking troso dito.
That was 1987. Tama ba? Di mo na matandaan. So dito hinihila yung mga troso na ginagawang mga kala ng mga basniga noon. So mamula doon sa dagat, sa dagat ng Ilog Pasig, so papunta dito. Wala pa tong mga kuyapihan na to, guys. So dami dito namumulot na ano. Ano yan, kabibe? Baliog din. Dami. So ang luto ang gagawin dyan? Tinola. Nakakatuwa guys kasi madami na nakikinabang dito sa area na to, no. So ganito kalaki yung pakinabang ng swampland natin dito sa Barangay 2 up to Barangay San Roque. So kalalasan nakikita natin sila dito nangunguha ng mga baliog. Pag binenta nyo ba, magkano ang halaga niyan? 20 pesos. 50. Nabintang 30. Ha? 30. Sa plato minsan 20. Tapos yung ibang mga customer naghireklamo pa na sinasabi mahal daw. Ang hirap kayong kumuha niyan. So mahirap kumuha ng ganitong klaseng mga shell. Pero guys, masarap to guys. Actually ginagawa ko tong sisig. Mahalang ito. Hindi naman kayo kasawang iulam yan. Hindi naman po, masarap naman po eh. Ha? Masarap naman. Masarap, depende sa luto. Depende sa nagluluto. Tamang-tamang gagawin kong content dito. So kailangan pala mag food trip ano ko dito, no? Mag food trip. Cooking. Taga saan kayo? Taga dito lang din kayo? Barangay 2? Barangay 3. Barangay 2? Anong purok? Ito compound. Purok 4? Yan po sa compound village. Compound. Sa? Compound Sa may village. bagong village. Ah, sa bagong village. Sa compound. Oo. Pero barangay 3 sa kayo talaga? Barangay 3 ako talaga ito buong tres. Ay, buong mo kami. Wala mo nga. Masya top lang yun dyan. Ano pa si Picha na? Flagship din yun ah. Seryosong seryoso si tatay ah. Yan pa lang ta. So ang tawag dito guys, knitting. So kailangan magaling ka talaga magtahi ng lambat. Lalo na yung mga patapon na lambat, tapos pwedeng pakinabangan sa pispan. So yan. So dito diskarte talaga. Hindi lahat bawat galaw kailangan bumili. Kasi yung negosyo mo, kung lahat ng pera ipalabas, hindi ka kikita. Kailangan lahat may diskarte. So after knitting guys, so yung mga ginawa ni Kuya Lando na mga kahoy, panusok, dito yung nilalagay sa ilalim. Tama di ba? Sa ilalim yung nilalagay. So maglalagay sila dito ng tinatawag na lock. So yung ginamit ng pang-lock dyan, yung mga pilapil ng kuyape. So yun. So syempre para mas matibay, so lalagyan nila yan ng pinaka mas magandang ano, tali. Ayan guys, yun yung ginagawa ni Pogi. So yun. So kailangan talaga kapag nagpapatining ka, ang pinaka goal mo dito guys, hindi makawala yung inalagaan mo at pinapataba mo, kasi after 15 days harvestin yan. So kapag may nakawala dyan at nagkulang, yun ang pangit, diba? So kailangan natin pangalagaan yung ating aalagaan sa loob ng 15 days na yung mga nuisance na kung tawagin natin ay nuisance species.
Ayan. So dapat mawala yon, matanggal yon. Kasi kapag may mga nuisance na mga species sa loob ng mismong pond, isa yon sa pwede makaapekto kung bakit pwedeng bumagal yung pagtaba ng pinapadaba natin. Kaya ko, So, yun. abutan mo kung may iwan naman sa ano, katsa. Iba talaga pag laking Mercedes ay magaling sa pagtatali, pagkakagakod. Pag taga Mercedes, magaling maggakod. Yan guys. Medyo mano-mano ginagawa. Kasi kailangan, kasi hilahin to, di ba? Hilahin mo to. Kailangan hilahin. Para at least, di ba? Yun. So, di ba? Hihilahin lang yan, guys. Pagkahila, yun naman, hanggang sa pinakadulo yan. So, gano'n yung ginagawa. Medyo matrabaho yung pagtatayo ng fish pond. Kasi hindi lahat ng oras kinakailangan pag may fish pond ka. Pababayaan mo na yung mga pilapil. Kasi kapag pinabayaan mo ang pilapil, syempre, araw-araw tumataas at bumaba yung level ng tubig. At yung bawat current ng tubig sa loob ng fish pond ay meron din factors na nakaka-apekto sa pag-erode ng ating mga pilapil. So kung hindi mapangalagaan yung pilapil, hindi magkakaroon ng mga bad blocking, so ang posibilidad niyan, pwedeng masira. So kaya dapat pa nagpapan ka, maraming alam yung mga tao. Hindi lang basta technical. Dapat alam din nila yung proseso ng pagpapan. Pag may kubo na, pag may nagharong. Talaga ng kuging harong eh. Goods talaga na yung ating pilapil sa fish pond palagi naiingatan tsaka naaalagaan. Kasi ito yung bumubuhay sa pundasyon ng kabuuan ng loob ng fish pond natin. So kapag mahina ang pundasyon ng ating mga pilapil, kalimitan, ito yung nagiging dahilan kung bakit nasisira agad yung pinaka pundasyon ng pilapil naman ng mga fish pond natin. Kaya kailangan talaga palagi natin naiingatan. So nakakatuwa kasi yung preparation na ginagawa dito sobrang nakaka-amaze. So ito yung isa sa pinaka major prinsa ng fish pond. So ito yung harapan ng fish pond ni Pinsan eh. Zan! So ganda ng fish pond guys. Nagpapalagay sila ngayon ng tubig. Tamang tambayan. So yan. Ganito kasimple. Ganito talaga kasimple yung buhay sa probinsya guys, diba? Punta ka lang sa fish pond, nahanap ka ng pwedeng pagkakitaan, pupunta ka sa putikan, paghahanap ka ng pwedeng masarap na iulam. Meron tayo dito mga iba't ibang klase ng kabebe, meron tayong tapalang kung tawagin, meron tayong balilit, meron tayong sihi,
ano pa ba, baliog, alimango, marami kang pwedeng pa makuha talaga dito sa pangatan. Ang kailangan dito, sipag, tiyaga, at saka yung medyo konting pasensya. Pwede kang mabuhay dito ng isang simpleng pamumuhay na hindi mo pwedeng isipin na pwede kang magutom basta masipag ka lang. Ayan, syempre, kailangan talaga dito yung konting diskarte na rin syempre. Kasi kalimitan guys, dito sa lugar na to, yung, kasi ito pispan to guys yung nakikita nyo sa baba na yan, yan yung tinatawag natin mga bakawan. Sa bakawan na yan, marami kang pwedeng makuha dyan ng mga iba't ibang klase ng mga pagkain na mangdagat pa. At madalas makikita natin yung mga tao dyan na kumukuha talaga sila ng pwede nilang gawing ulam. So ayan, so kanina medyo hibas pa dyan, pero ngayon taib na talaga guys. So mamaya bababa tayo, tapos tatawid naman tayo. So ngayon naghahantay lang tayo ng update kung kailan matapos yung ating tawag doon, ginagawang patining area para doon sa ilalagay ni Sir Mardy Gonzales na mga patabain na mga alimango. At dahil naghihintay pa tayo na matapos yung tinatawag nating netting, ayan. So medyo matagal-tagal pa yata. So ayun sila guys. So nagdi-knitting pa sila guys kasi. So yun. So, preparation for dumping ng ating alimango. Para at least hindi makawala yung mga alimango ipapakawalan dyan. Kasi after 15 days, aalihin din naman yan. Yan naman guys, lahat ng mga sumusuporta at namatangkili sa bawat traveling my farmers, huwag nyo kakalimutan na tayo. Hi! Hi! Yan guys. Shout out sa lalaki na ka-orange. Ayan. Siguro every week yun na ako makakasama dito. Ano mo, nahiro? Idok sa nanula siguro yan. Dahil mo si Saro at Timano nakadulag na. Mabuhay yan. Gaan lang yung papay ngalo. Oh. Timano, duro lang. Ayun na, suwag po na yung dino. Kaya ko makakilhada. Hindi, ilapag mo daw pare sa tubig. Bawas 21 lang. Oh. Susubo-subo pa. Kaya mo na muna. Hop. Yung likod, yung sa may likod. Dapat ka, wala sa tubig. Eh, hindi sa sipit ang hawak. Kamabi naman. Gargaragin kaya nagkakalan niya. Ha? Ba't napaka-sali? Dali ka yan. After mo natuloy sa arkin na yun. Sige na. Bitawi na. Ito. Basta wala nang Wala naman mga lang gano'n. Wala tado mo. Talbong tulos yun dyan. Talbong yan dyan. Matusok tayo niya. Parang patay na talaga. Ay, buhay. Buhay? Naangat ka ninyo. Pag di Yeah. naangat. Hindi mo na. Pero hindi din tatagal. Hindi na matagal. Oo. Ito ka muna. Ayan guys. So, Ganyan ka lang. nagawa nila guys. Pinababa na yung mga alimango. Sabi ka lang nga ito. So after 15 days, malalaman natin yung resulta ng kanilang patining. So, January 22, babalik tayo dito para anihin naman itong mga pinapakawalan na to. So, medyo mahirap pala yung ginagawa nila. Kasi pag hindi ka nag-ingat, pwede kang maputulan ng daliri. Lalo na kung ito. Wala ka ng pandukot. Ayan guys, yung ginagawa nila. Para masakit makakagat yan, no? Kawa nga pula. Nakapalit yan. Sarong ano yan.
Ano ang pagkatali sa iyo ang pagkatali. Lubid mo gana katali oh. Pero kang maluwag ini, baka mabuto lang agad. Lubid. Ayos yun. Yung kalawing-kawing yung isa, baka matanggalan sipit to. Yung babae yan, kaya ano mo lang. Naigyan at higpit ang tali. Yun ay luwag. Ang tali, may Ay, nagapang sa pako! Huwag ka lang magkibo. wala ka magdubo. Ha? Huwag ka lang magkibo. Hindi yan. Ito, nagapang talaga tol. Hindi yan. Gating ka yan. Ito. Bubunot ka. Ayan, dahil syempre natapos na yung ating 4 na oras na pagmamasid sa kung paano ginagawa yung patining ng isang mud crab o yung alimango dito sa barangay ng Barangay 3 sa bayan ng Mercedes. At syempre dahil hindi ko may inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong klaseng araw, no? Pagkakataon na makita ko kung paano ginagawa yung tila maproseso o na pagpapataba ng isang alimango para mabenta ng mas mahal. Ayan, babalikan natin pagkalipas yan ng 15 araw. Ayan guys. At makikita natin kung ano yung magiging resulta nito. Pero gusto ko sanang makita siguro one day, bibisitahin natin yung pati yung project na to, kung paano pinapakain naman yung ganitong klaseng uri ng mga mud crab na ginagawang patabain sa fish pan. Kasi may mga kanya-kanya kasing estilo kung paano pinapataba at kanya-kanyang mga pagpapakain. Depende sa kung paano ginagawa yung project at saka depende na rin sa may-ari kung paano nila papatabain na mas mabilis yung mga alimango na yon. Kasi kapag payat kasing alimango, syempre kulang yung profit o yung revenue na pwedeng makuha doon. Kaya ginagawa talaga ng mga fish pond owner, yun, nagpapatining sila, bumibili sila ng mga alimango na mura, pagkatapos pinapataba nila and after 15 days hahangunin nila. At yun yung babantayin natin guys. Kaya naman, sa lahat ng mga nanonood sa akin, sumubaybay sa biyahe na to, nagpapasalamat ako at sana kasamahan nyo ako ulit sa pagkalipas ng 15 araw at susundan natin kung ano magiging resulta ng patining project na to ni PO3 ng ating kaibigan na si Mardy Gonzales. Kasama na yung ating mga tropa dito yan sa Barangay 3 sa bayan ng Mercedes. Siyempre, marami sa ating mga viewers ang nag-iisip na daguhin daw yung content natin. At instead na gumawa ako ng mga travel vlog, mag-divert ako ng ibang klase ng mga concept at gawin yung mga iba't ibang klase ng mga videos na po pwedeng makatulong na matutunan ng ibang mga viewers na naghahanap doon. So dahil na syempre farmers yung ginagamit natin na pangalan, no? So naisip ko na i-convert yung aking content sa pagiging isa na farmers. O gumawa ako ng content may kaugnayan sa farming. So naisip ko fish pan, gulayan, palayan, or ano bang klaseng pagtatanim o may kaugnayan sa farming. At syempre, di ko alam kung kaya kong gumawa ng mga pautot na pakwelang vlog. But this time, titingnan natin, no? This time talaga. Bakit nga ba this time? Siguro this year. Ayan. Okay, salamat sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa akin channel. At kung bago ka lamang, please don't forget to subscribe Mike Farmers TV. At yan, syempre, huwag nyo rin kakalimutan syempre na i-click na rin ang ating bell button para like update sa lahat ng mga video na ina-upload natin.